kung kayo'y galing sa Ama, iibigin ninyo ako. Pero ano sabi ni Jesus? Ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Bahagi yun na makita natin itong pag-uusap ni Jesus ng mga Hudyo, ng mga Eskriba at ng mga Pariseo. Una ay pagpapahayag na katotohanan. Bahagi yun. Sabi nga natin ay ibang uri ng katotohanan. Pagkakataon na tatalunan katulad ng sa Ebanghelyo na nakita natin na magkaiba ng pagkaunawa. Katulad na ng halimbawa ng katotohanan tungkol sa pagiging mga anak ng Diyos. Lahat ay pwede magsabi ng mga anak ng Diyos. Pero anong sabi ni Jesus ko talagang kayo'y mga anak ng Diyos kung kayo'y mula sa lahi ni Abraham, ay sana ay nakikilala ninyo ako at hindi niyo ako pag-iisipan at tawan ng masama. So bahagi yun. Isa po sa mga sinigaling natin ngayong kapanahonan na ito ay yung pagkilala sa katotohanan. Bahagi yun. Napakahalaga yung pagsaliksik sa katotohanan. Kaya yung patuloy na paanyaya ng buong kapal ay sabi nga, huwag natin ipasa ang isang impormasyon na hindi nakabasa sa katotohanan. Nawa itong informasyon na ito kung talagang ito ay katotohanan, ay sabi ko nga ay hindi dapat ito nakasasama sa sinima. Sapagkat kahit na hawak mo ang katotohanan, hindi mo dapat ginagamit ito para sa kasamaan. Bahagi yun. Kung minsan yung akala natin ay tama, totoo naman ito eh. And then, gagamitin natin para sa kasamaan ng ibang tao. Siguro, pwede natin gamitin ito, depends. Pero hindi dapat natin ginagamit sa ikasasamaan ng bawat tao. Bahagi yung kahit na ituturo, hindi dapat ginagamit natin para sa kapahamakan. Sapagkat ang tunay na katotohanan ay para sa kaayusan at pagliligtas. Kasi yun yung sa Jesus, kaya sabi nga ni Jesus hindi kayo mga anak ni Abraham. Kasi kung kayo mga anak ni Abraham, dapat tumutulad kayo kay Abraham. At isa po yun, isa ang pamantayan na pinapahayag natin ni Alan ay yung paghawak natin ng katotohanan
Kasi may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan na katotohanan. Pero isa pong maliwanag na pamantayan na pinapahayag ni Jesus kung talagang ang hawak natin ay katotohanan, hindi dapat natin ginagamit yan para sa ikasasama ng ating kapwa. Bahagi yun na makita natin. So dalawang bagay kapag pinag-usapan natin yung katotohanan, yung makita natin yung katotohanan, naalala mo tuloy, lately, merong sapo ng napabalita. Kasi may isang grupo ng mga isang grupo ng mga kabataan, nag-meeting sila sa isang maliit na coffee shop doon sa province ng Rizal. At wala nila, ginawa nila pagkatapos sila ay binomba nila yung Facebook page ng coffee shop. Hindi rin maganda yung servisyo. Ay, sabi nga yun ang katotohanan na nakita niya. Ano sabi ng may-ari ng coffee shop? Wala nga kayong paalam eh. Yung aking coffee shop di maliit lang, goal only for 18 person. Eh kayo ay 22. So, ibig sabihin, crowded talaga para doon sa, at walang paalam. Bahagi yun. Doon sila nag-meeting for 4 hours. Sabi niya, hindi ko naman kayo pinaalis. Kaya yung komisyon nila sabi, there are always two sides of the coin. Makita ko natin, baka yung katotohanan na nakita lamang natin ay one-sided. One-sided lamang. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. We have to be careful. Bakit? Kasi, sabi nga, isang grupo ng mga Kristiyano, ang tawag nila ay Christian Ventures. So, Christian group, pamangkin daw sila, ay alam niyo naman, social media, sabi natin, ay lahat yun ay nag-message doon sa Facebook page, hindi maganda ang service. Ay hindi nila nakita. Well, sabi mo, yun ang kailangan. Bahagi mo yun. Kung tutusin, ay sa pamantayan ay pinahayag natin dito, ay sana nakita nila yung kabilang aspeto na alin, ginamit nila yung lugar na wala silang pangalan at sa loob ng 4 na oras tumigil sila roon, hindi nila nakita yun, nakita nila yung lahat ng ikapangitan. At sabi ko nga, nanggaling kayo doon, hindi nyo mismo lang sinabi doon mismo sa may tao. Ba't nyo kinakailangan pang ipangalagatan sa social media? Ano ang intention ninyo? Yun yung pangalawa. Hindi para i-uplift ang mga taong nag-isip nilang maghanap buhay, magtalin, pabagsakin. This is already an evil intent. Bahagi mo yun. Kasi kung talagang mabuti yung kanilang intensyon, dapat kinausap nila yung mismo ng may-ari. Nandun lang naman yung may-ari. Pero yun, yung katotohanan, yun yung sinasabi ni Jesus. Makita ko natin, tingnan talaga natin kung ano yung katotohanan. At alin, ay hindi dapat natin ginagamit yun sa anumang uri ng kapahamakan ng iba.
Kaya hindi yung tulong namin sa harapan ng mga kapal. Sapagkat sabi nga natin ay tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mula sa lahi ni Abraham. Tayo ay walang lubong Hudyo. Tayo lamang ay tawagin natin ay tayo ay kaisa lamang gawa ni Jesus. Pero yung physical na bloodline, hindi tayo kasama doon, pero gawa na Jesus ay masasabi rin natin na tayo mula sa lahi ni Abraham. Gawa na Jesus. Gawa ng kanyang paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay, ay tayo naging kabahagi ng kanyang pagliligtas, naging kapatid natin siya. Kaya pwede rin natin sabihin na rin mula tayo sa lahi ni Abraham. Bagaman physically ay hindi natin kadugo si Abraham. Spiritually, pwede natin masabi, gawa ng alin, gawa ng ating pananalig kay Jesus. Kaya ito yung ating panayon ngayon. Hanapin talaga natin yung buong kabubuan. Baka mahawak lang natin yan. Bahagi lamang, baka wala pang kalahati. At gamitin natin ang kabubuan sa ikaliligtas. Never sa kapahamakan ng ating kapwa.